Good day, Philippines and over the world. Mega love shoutout, lalong-lalo mga OFW na patuloy sumusuporta sa mga Duterte. Laban natin to. Go, go, go and fight, fight, fight. And also, mega love shoutout din ang ating mga community, Katekram community, Kalingap community, and of course, Kamamigs community. Mega love shoutout po sa atin. Anyway, ating pag-uusapan ngayon. Kasi hilig sila mangumpara eh. Lagi nilang kinukumpara, si Tsura man yan, kung ano man laging hihilig nilang kinukumpara between PRRD and of course BBM. Sige ito. Nagmumura noon, hindi nagmumura ngayon. Saan ba dito kayo bilong gusto nyong mangyari gusto nyong sa isang leader? Yung nagmumura noon, una, walang krimen na nangyayari. Pangalawa, takot ang mga tao. Pangatlo, walang drug addict na gumagamit noon. Dahil nga, takot. Dahil sa pagmumura noon ng ating ex-president na si PRRD. Okay? Kung gusto nyo ganong way, nagmumura, pero may mga accomplishment na nagawa, kakaayos ng ating bansa, please comment section below. Dito naman tayo sa hindi nagmumura kasalukuyang presidente natin ngayon. Hindi nagmumura si BBM. Maraming gutom. Number 1. Number 2. Maraming krimen na nangyayari sa ating bansa. Number 3. Hanggang 3 lang tayo Number 3. Maraming drug addict ng ating bansa ngayon. Saan kayo doon? Please comment section below. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, paano patakbuhin ang isang bansa na ang mga Pilipino, ang mga naninirahan dito may takot sa isang leader. Kagaya rin sa isang bahay. Ang tatay gumagawa ng paraan para madisiplina ang mga anak, gumagawa ng curfew. Gumagawa ng mga strategy na madisiplina ang mga anak. Ayon ang ginawa ni PRRD sa kanyang administrasyon noon. Hindi lang ako ang nakaramdam noon, lahat tayo ay alam ko po yun. Ang mahirap din sa iba dyan, yung makikitid ang isipan na hindi nakakaunawa ng sitwasyon, kagat lang sila ng kagat. Wala akong pakalam sa paligid, ang importante makakagat. Ganun sila. Kung pagbubusi at pag-ati naman pagsusumahin ng itsura naman ni PRRD tsaka ni BBM, mas may itsura ata si PRRD kaysa kay BBM. Tingnan nyo naman ang maayos yung kabataan ni PRRD. At saka si BBM ngayon, ilang taon pa ba ngayon? Si 60 plus. O si PRRD, yung itsura nasa 80 plus na, di ba? Siyempre kapag tumatanda ang isang tao, nag-iiba yung physical appearance niyan. Kada taon bawas collagen. Kada taon bawas collagen. Di ba? Ganun lang po dun mga ka-idol. Ulitin ko po, this is my open reaction ni Kuya SMB. Sa aking napapansin, sa aking natatanaw ng ating estado noon at ngayon. Yun lang po doon kay Kuya SMB. Kaya wag na kayong mabahala kung magmura man na si Duterte noon, kasi ginagawa lang niya to discipline the people.
na matitigas ang ulo na sumunod man lang sa kanyang mga gustong gawin. Total lang ginagawa ni Duterte, hindi naman yan ikakaganda lang niya. Ito yung ikakaganda ng ating lipunan, ng ating bansang Pilipinas. Okay? Tingnan nyo ngayon, walang pakialam si BBM sa lipunan ng ating bansa, even the agriculture. Diba? Nasa inyo na po yan. Ako, it is my opinion reaction ni Kuya SM. Lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong opinion reaction. Lahat tayo pwede mag-voice out sa ating mga salubing kung ano nangyayari sa sarili nating bansa. Kasi nakakahiya na kung ikumpara ang Pilipinas sa ibang bansa. Wala tayong ibubukay, wala na tayong pagmamalaki dahil lost na, wala na. Kahit nga leader, hindi nila-respeto. However, in other countries. Di ba ganun lang po dun? Yan sa mga ka-BBM dyan na ayaw sa video na to, nasa inyo na po yun. Ay, accept nyo. Ganun lang po dun. At least kayo sumusuporta kay BBM kasi yung pamaniniwala niya, dugrong kayo. Ako, kasi yun ang paninindigan ko. Kung ikukumpara natin yung ang panungkulan ni BBM ngayon tsaka panungkulan ni PRRD noon, isang malaki lang talagang pagkakaiba. Di ba? I know na I have a lot of friends here in the social media na BBM din. So nirerespeto ko po yun. But it is my opinion. Oh, that's your opinion, I'll go. Oh, this is my opinion, respetuhin nyo din. Ganun lang po dun. Kung pinagtatanggol nyo, na yun ang ano ng leader nyo, doon kayo. Ganun lang po. Ako, ginagawa ko lang tun way, kasi hilig naman kayo mangumpara. Okay, gumawa rin ako way na how we compare the two leader. Previous and present. Ganun lang po dun. Sa mga nandyan, mega love shout again sa mga patuloy sumusuporta, patuloy na manonood ito. Please don't forget to subscribe this YouTube channel. OFW Maka Duterte. Go and fight. Ganun lang po dun. Ba kasi kung kumpara natin sa regarding sa nangyayari ng ating bansang Pilipinas, regarding dyan sa corruption, tingnan nyo naman ngayon, paldo-paldo ang corruption ngayon ng mga nasa matataas na antas na leader ng ating bansa. Hindi nyo ba nahahalata ayon? Pero noon, tingnan nyo noon, dahil sa takot na ayaw nilang murahin sila ng ating Pangulo, di ba wala tayong nabalitang may isyong corruption na nangyayari? Ngayon lang naman to. Ngayon lang to na bumuka, Ngayon lang to nagkaroon ng issue regarding po dyan sa corruption. Kasi alam ko yung previous 3 years sa unang panungkulan nila, grabe yung talamak ng corruption. Ngayon, sabi ko nga, unang video ko, na noon, hawak kamay si President, si Speaker Romualdez, tsaka si Ko, hawak kamay ngayon. Kasi, syempre, maghuhugas kamay ang ating Pangulong BBM, dahil para hindi siya maidali din sa investigasyon, nag-imbestiga ko nuhay. O pag i-imbestiga, nangyari na. Pati si Romualdez, hindi rin nadadali. Kasi syempre, gagawin ng paraan na hindi siya siguro, hindi naman siguro bubo yung tao. Kasi hindi naman hindi makakagalaw si Ko kung walang utos ng kanyang mga pinuno. Ganun lang po doon. Ngayon, nagsalita si Saldico. Hawak kamay noon, silang tatlo, tawa-tawan sila. Pinagtutulungan nila si Sara Duterte dahil sa confidential funds. Ngayon, tingnan natin. Anong obserbar ninyo? Diba? Noon, hawak kamay. Ngayon, hugas kamay na. Diba? San kayo? San ka pa? Ganun lang po yung dapat suportahan? Ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika. Ganun lang po doon, mga ka-idol.
Wag na patumpik-tumpik pa. Intindihin, busisiin, kilitasin. Ganun lang po dun. Uulitin ko po, this is my opinion, this is my reaction of Kuya SMB regarding sa estado noon at ngayon. Nagmumura noon, walang mura ngayon, pero saan kayo lulugar? Ganun lang po doon mga ka-idol yung kay Kuya SMB. Noon disiplinado ang lahat. Walang gutom kahit may pandemic. Kahit noon ako noon bawal labas dahil sa pandemic. Pero lahat naka-receive ng 8,000. Yeah. A and B. Kahit ako naka-receive din ako kasi kapag nagtatrabaho ka, kapag qualified ka, binibigyan ka talaga. Ganun po dun. Kaya naramdam ng mga mamayang Pilipino ang tunay na pagmamahal ng panunungkulan ni PRRD. Kaya wag niyong isisi. Wag niyong isisi sa mga Duterte na marami nagmamahal sa kanila. Dahil pinapakita nila sa mga Pilipino how they love people of the Philippines. Pinaparamdam nila paano nila pangalagaan ang mga Pilipino. May ganun ba si BBM ngayon? Wala. Instead na mag-focus sa estado ng ating bansa sa kahirapan, kung ano na ang nangyayari sa pang-agrikultura, sa ekonomiya, nag-focus sila paano ma-impeach si Sara Duterte. Paano masira ang mga Duterte sa mga mamayang Pilipino. Doon sila nag-focus. Instead, mag-focus sila kung paano iwasan na mahirapan ng yung mga mamayang Pilipino na hindi na maghihirap pa. Yung kalagayan. Ganun lang po dun. Again, ulitin ko, this is my opinion, this is my reaction, kung ano ang ng laman ng aking saloobin. Ganun lang po dun, mga ka-idol. Kaya, ulitin ko na don't compare the previous and the present president dahil walang kamuying king si BBM to PRRD. Alright? Ulitin ko. Kahit naman po sino, marami dyan. Walang kalingkingan si BBM sa panunungkulan ni PRRD noon. May I right? Kung right ako, comment kayo yes. Yes lang. Especially sa mga maka-DDS dyan, sa mga Luzon, Mindanao, and Visayas, sa mga nagmamahal sa mga Duterte, i-share natin ang video na ito. Magtulungan po tayo. Kasi gumagawa sila ng way na masira ang mga Duterte. Gumagawa ng way sila na ma-impeach. Kasi ayaw na nilang may manungkulang pang Duterte. Take note this, halimbawa lang ma-impeach nyo si Sara Duterte. May mga kapatid pa yan na pwede, na pumalit kay Duterte, kay Sara Duterte, na tumakbo pagkapangulo ng ating bansa. Kasi nakatatak na sa mga tao ang mga Duterte. Kasi pinangunahan kasi ng kanilang tatay na si PRRD kung paano sila disiplinahin. Na-adapt din ng mga anak na ganon din sila mag-lead as a leader ng isang community o lipunan sa kanilang nasasakupan. Ganon lang po dun. Nanditong point hindi ko siniraan si BBM. Hindi ako katulad ng ibang vlogger na grabe yung grounded yung paninira nila sa mga Duterte. Kasi kayo naman nagsimula
to compare between previous and the present administration kung sino ang mas lamang. Ha? Ganun lang po dun. Ha? Ang pinag-uusapan to, as a leader, paano maghawak, ha? Paano hawakan ang isang bansa, na ang isang bansa hindi mapapahamak sa anumang bagay, sa anong paraan, ha? Na kahit paano gumawa sila ng way, mapaunlad ang isang bansa na hindi mahirapan punto por punto. Ganun lang po dun kay Kuya SMB. Ha? Sana maintindihan ng karamihan, ha? Na yung mga Duterte, gumawala sila ng way, ha? Na malingkuran ng maayos ang isang bayan, ha? Na hindi yung mga mahihirap, hindi lalong maghirap. Ang mayayaman, hindi lalong yumaman. Ha? Yan po ang nangyayari sa administrasyon ngayon. Garapal na sa garapal. Yun po ang katotohanan. Kaya wag na po tayong magkaila pa. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po na tayo, ha? Sa mga ka-DDS dyan. Kayo, kanya-kanya naman tayong gusto maging leader. Respeto po yun ni Kuya SMB. So ang akin lang dito, kung paano sila mag-lead ng isang bansa. Kung ikukumpara natin si PRRD of course and BBM. Ganun lang po dun. Never ako against sa mga ginagawa ni PRRD ni BBM ngayon. Kung ito yung ikakaganda naman ng ating bansa. Big chick po yan kay Kuya SMB. Walang problema po dun. So ang point lang ni Kuya SMB naman sa mga ibang dyan, wag naman be grounded the belt yung mga nyo, pinupukol nyo. Okay? Ganun lang po dun. Salamat sa mga nandyan. It is opinion reaction ni Kuya SMB between the two previous and present administration sa nangyayari sa ating bansa. Again, this is Kuya SMB sa mga nandyan. Mega love sa OFW, Maka Duterte, please don't forget to subscribe. And then Maka DDS, mega love shoutout po sa inyo. Sana po mga ka-BBM, itong vlogger na to hindi po akong still support pa rin kay BBM, ikakaganda ng bansang Pilipinas. Ang point lang ni Kuya SMB, kung ikukumpara natin the previous and the present administration kung saan mas lamang na ginawa or may mga na-accomplishment na nagawa sa ikakaayos ng ating bansa at makakatulong sa mga mamayang Pilipino, mga simpleng mamayang Pilipino na katulad ni Kuya SMB. Ganun lang po dun. Sana hindi nyo masamain. Ulitin ko, busisiin, kilitasin, bawat sekramento, bawat tayo gumawa ng hakbang para kahit paano hindi tayo mapahamak punto por punto. Again, this is Kuya SMB para sigurado punto por punto. Back na back and full na full. Don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog, Maka DDS. Hello guys! How are you? Ayan, please comment section below. Nagmumura noon at hindi nagmumura ngayon. Saan kayo? At of course, yung mga naging estado ng bansa ngayon. Nagmumura noon, nasabi ko na kanina, ang estado ng bansa, at hindi nagmumura ngayon kung anong estado ng ating bansa. Please comment section. Hanggang sa muli, God bless. Mabuhay po kayong lahat. Ingat, Pilipinas.